Morning po. Magandang umaga po sa bawat isa. Hindi ko makita yung dito. Sige po. Napakaganda pong umaga at maraming salamat po. Meron po tayong mga nakasama ngayong umaga. Kapatid po ni kapatid po yata ito ninyo, no? Sila Sister Ana and Sister Risa. Si Brother Roel Soleta, then si Chris, andito rin po, palakpakin natin ang Panginoon, and si John Ray, yung pong anak nila. So alam po namin na hindi po aksidente yung pagparito ninyo dahil may magandang plano po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Okay, last week po, may nakakaalala po ba nung mensahe sa atin ng Panginoon na dinala po ng ating pastora? New Year! Ayan, cycle. Kung ano raw po yung cycle ng buhay Kristiyano, tama ba, Pastora? Simula nung ating kapanganakan, literal, pinanganak tayo, then ipinanganak tayo sa kaharian ng Diyos. Then yung buhay natin dito, hindi naman po ganun ka-easy. Madali po ba yung buhay natin? Ang dami pong struggle, di ba? So, yun po yung titingnan natin today. Kung paano po ba tayo dapat mamuhay bilang Kristiyano? Lagi po bang masaya yung buhay natin? Kristiyano na tayo eh. O para bang lagi na lang hirap? Puro hirap na lang yung nararanasan sa buhay natin. Ngayon, pag-aralan po natin yung isang tao na binanggit sa Biblia nang namuhay nang kasama siya. So paano po ba mamuhay na kasama si Yahweh or kasama ang Diyos? So medyo mahaba-haba po ito. Pagbabasahin po natin, 4 na chapter yata itong bumubuo na to. Genesis chapter 37 hanggang 41. But tayo po ay saglit na yumukot manalangin. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa bawat babae at lalaki na naririto na nagbigay ng aming papuri at pagsamba sa iyo. Alam namin, Panginoon, na pinakinggan mo kami. Ikaw yung aming unseen guest. Nakikita mo po ang bawat isa sa amin, ang puso namin kung paano ka namin sinamba at pinapurihan. At Lord, sa umaga pong ito, gamitin mo lang po ang iyong lingkod. Ikaw po yung mangusap sa bawat isa sa amin. Kung ano po yung mensahe mo sa amin sa umagang ito. Lord, cover this place with your most precious blood. Bantayan mo po, ingatan mo ang bawat isa sa amin. At dalangin po namin na hindi mo po hahayaan na merong aalis dito na hindi maaalala yung mga salita mo, Panginoon, upang amin pong maisapamuhay at magbago sa bawat isa sa amin. Salamat po. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So yung pong ating paksa, si Yahweh ay kasama. Ang ating pong verse ay Genesis 39, 2-3. Tingnan po natin. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potifar, ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potifar na tinutulungan ni Yahweh si Jose sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Okay. So kanina po yung mga tinugtog ni Brother Bernard. Kaya nagtataka iba, sabi ba, throwback masyado yung mga kanta natin. Mga kanta po yun sa Joseph the Dreamer, yung Colors, Lead Me. Kasi po yung topic natin for today is about Joseph. Ito po yung si Jose, hindi po si Brother Joseph Yang. Ito po si Brother Joseph the Dreamer. Anak po ito ni Jacob. Okay. So kung babalikan po natin yung pong buhay ni Jose, si Jose po ay anak ni Jacob.
Okay? Review po tayo. Sino ba si Jacob? Si Jacob, siya po yung may anak na 12. 'Di ba? Yung una, ang nililigawan niya talaga si Raquel. Pero, dinaya siya nung kanyang biyenan. Ang binigay sa kanya si Leah. So, nagkaroon po siya ng mga anak kay Leah for ilang taon. Hindi po nagkaanak tong si Raquel. Then, nung nagkaanak po siya, ito po si Jose, si Joseph. Then, meron pa pong isa, si Benjamin. So, kung makikita po natin dito sa chapter 37, sabi dun sa verse 1, si Jacob ay nanatili sa Kanaan, sa tinitirhan ng kanyang ama. Ito ang kanyang kasaysayan. Nang si Jose ay 17 taon. Meron po bang 17 years old dito? Or 16? Or 18? Meron ba dito? Okay, tandaan po natin, 17 years old po Nang si Jose ay 17 taon, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama, ang mga anak ni Bilha at Silpa. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinumbong niya sa kanilang ama. Verse 3, mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak. Oh, ano po ito? Warning po ito sa mga magulang. Bawal daw po ang favoritism. Meron po ba dito may mga paborito? Ay, bawal daw po kasi hindi po nagiging maganda yung epekto nito sa mga bata. Okay. May office mate po ako. Kasi yung panganay niya medyo chubby. Yung pong bunso niya payat. Lagi yan sabi, ay idadaling ko to kay bunso. Pag mayroon pong iuuwi na pagkain or whatever, ay bibigay ko to kay bunso. Ay uwi ko to kay bunso. Minsan inaano na namin siya, bunso na naman. Kaya nitong lately, ito bibigay ko to doon sa kay Annette. Sabi niya gano'n, sa panganay naman dyan. Nakakatuwa kasi kahit sa biruan na ano namin sa kanya, puro ka bunso sa mga biruan. So, yung po palang favoritism, hindi po naging maganda yung effect nito kahit po sa mga kapatid ni Jose. Ano pa po? Sabi sa verse 3, mas mahal ni Israel. Si Israel siya rin po si Jacob. Si Jose, kaysa ibang anak. Sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Okay? Ito po ay sinilang niya dun sa mahal ni Jacob na si Raquel. Diba? Yung una si Leah kasi, dinaya lang siya nung biyenan niya. Iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Sa English po, ito po yung with many colors. Makulay po yung damit ni Jose. Ayan. Kung titingnan daw po natin, kung babalikan po natin noong unang panahon, usually isang kulay lang po yung mga sinusuot nila na mga robe. Siguro kung puti lang, kung itim, or kung gray, ganyan. Pero iba raw po itong si Jose. Many colors, makulay yung binigay sa kanyang damit ng ama niya. Sabi po nung iba, baka raw kaya po makulay kasi at usually po ang special panganay, 'di ba? Sa kanila pong kultura, panganay po ang special. Pero dito po sa sa case po ni Joseph, parang siya. Anyway, siya yung panganay kay Raquel siguro, no? Somehow. At special po siya talaga sa kanyang ama. Sabi sa verse 4, dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pakisamahang mabuti si Jose. So, hindi lang pala parang sobrang nainggit siguro sila. Kasi unang-una, bakit hindi naman siya yung panganay? Bakit parang siya yung mas special? Pag gano'n, di ba? At tapos, kung titingnan po natin dito, sabi, isinusumbong din po niya yung kanyang mga kapatid. Kapag merong nagagawang hindi maganda, nagtagasumbong din siya. So, isa pa kaya siguro lalong naggalit sa kanya yung mga kapatid. Then, kung titingnan po natin, hindi po ganon porket paborito siya ng tatay niya, yung buhay niya very flowery, masyadong makulay. Hindi po. Tingnan po natin kung ano po ba yung naging buhay pa ni Jose. 17 years old po siya nito, di ba? Sabi dun sa verse 12,
nasa Sekiem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, gumaya ka, sumunod ka sa iyong mga kapatid. So pinapapunta siya doon sa mga kapatid niya. Tingnan mo nga kung nasa mabuting kalagayan sila. Bumalik ka agad nang malaman ko. So ayan, pumunta nga po siya doon. Then pagdating po niya doon sa lugar na yon, na sinabi actually, mas lumayo pa yata siya. Hindi niya napuntahan sa Sekiem. Ibang lugar pa po, Dotam. Pagdating po niya doon, verse 18, malayo pa sila'y natanaw na ng mga ito, nagkaisa silang patayin siya. So, yung pong mga kapatid niya, pinag-isipan po siya, patayin na natin to. Masyadong mayabang tong kapatid natin na to eh. And even, meron pa po siyang, mapanaginipin po siya, kaya nga tinawag siyang Joseph the Dreamer, di ba? At one time, meron po siyang panaginip na yung araw, yung buwan, yung mga stars, yumukod sa harap niya. So at that time, parang pati nga yung mga magulang niya na-offend sa kanya. So yung nanay, si tatay niya, pati kami, yuyukod sa'yo. Parang gano'n. Dahil yung mga kapatid niya. So, hindi po maganda yung treatment sa kanya, yung naging damdamin sa kanya ng mga kapatid niya. Kaya inisip po siya na patayin. Verse 21, patayin natin at ihulog sa balon. At sabihin nila at sasabihin sinila siya ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. So ayan, una papapatay siya pero hindi po pumayag yung panganay na kapatid niya si Ruben. So inihulog po siya sa bangin. Hindi ko alam ano kaya iniisip nila, bakit ihulog sa bangin? Hayaan na lang siyang mamatay doon sa tirik ng araw, walang siguro nasa gitna ito ng desyerto, walang makakakita sa kanya, mamamatay siya sa gutom, sa init, sa uhaw, something like that kaya. Or, tapos po, kinontra po ito ng kapatid niya na si Ruben, sabi, wag natin siyang patayin. Yun na lang yung coat niya, sirain natin, tapos lagyan natin ng dugo ng mga mabangis na hayop, sabihin natin na sinila siya. Pero, ang nangyari po noon, nung umalis si Ruben, nakakita po ng mga mangangalakal yung mga kapatid niya, ipinagbili po yung kanilang kapatid na si Jose. Imagine, 17 years old. Marahil ang dami niyang pangarap, marahil ganun pa siya ka-close sa nanay at tatay niya. Yung bang tipo na, di ba, pag bata tayo, parang safe tayo kapag nandun yung nanay natin, yung tatay natin, di ba? Alam mo, nakakain ka, alam mo na hindi ka pababayaan, tapos biglang 17 years old, nawalay sa kanyang mga kapatid. And worse, ipinagbili sa halagang sabi po sa verse 28, at sila'y nagkasundo. Nang malapit na ang mga mamamalakal, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong pilak. At si Jose dinala ng mga Israelita sa Ehipto. 17 years old. Nahiwalay po siya sa kanyang mga magulang. Yung title po natin, Kasama si Yahweh. Kung kasama ba natin si Yahweh, wala bang mangyayari sa atin na mga hindi maganda? Bakit ito si Jose? All the while, very special siya. Siya nga'y mapanaginipin. Pero nangyari po sa kanya to. Okay. But before that, tingnan pa po natin, bukod po kasi kay Jose, may mga iba pa pong tao na namuhay na kasama ng Diyos. Tingnan po natin. Si Joshua, halimbawa po si Joshua. Si Joshua 1:9. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Sino po si Joshua? Si Joshua ba ay ipinanganak ng mayaman? Si Joshua ba ay isang hari? Hindi po. Si Joshua po ay isang alipin. Alipin po sila sa Ehipto, maalala po natin, di ba? Noon pong
sila po ay pinahihirapan po sila. Kaya nga po, nung nanalangin si Moises at ang Diyos na mismo gumawa ng way para po ialis sila doon sa Egypt at dalhin sila sa lupang pangako. Kasi nakita ng Diyos na nahihirapan na po yung mga Israelita. Okay? So, paano po? Si Joshua ay naging magiting. Out of being alipin, siguro nung alipin sila, isa to sa, kung tutuusin natin, no, sobrang pahirap po yung ginawa sa kanila. Sila yung mga pinagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Sila yung mga inuutusan na kapag nadada pa, hinahagupit pang ganun. Pero, hindi po siya nag-training as militar or sundalo. Pero dun po pala sa nangyari na yun, na-train pala to. Mas lumakas ang katawan ni Joshua. At mas naging magaling po siya na sundalo ng Panginoon. Pero, ito pa po ang isa. Hindi po siya laging, tawag dito, yung matapang. Dumating din po yung time, kasi nung una, kasama po niya si Moises pa, di ba? Okay. Ito pong si Joshua, kasama rin to sa 12, ano tawag doon? Spy. Yung 10, nung in-spy po nila yung lugar ng Canaan, sabi nung, ay, wag tayong pupunta doon. Kasi, mga higante tao doon, di natin sila kaya. Mga natatakot po yung 10 na spy. Pagdating po nitong kay Joshua at saka si Caleb, 2 lang po sila nakapasok sa lupang pangako. Ano sabi nila? Hindi! Kaya natin to sa tulong ng Panginoon. Ang ganda nung lugar. Sabi niya ganun. Tapos yung mga ubas doon, ang lalaki, pasan-pasan ng tao, flowing with milk and honey. Kumbaga, ganun po yung pananampalataya nitong si Joshua. Pero at that time na malapit na sila doon sa lupang pangako at sinabi ni Moises na hindi siya makakasama pagtungtong, ibinigay niya yung pagkakatiwala kay Joshua. Medyo may takot din po kay Joshua. Kaya ano sabi? Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. So even tong matipunong tao na to niya si Joshua, dumadanas din po pala ng takot at panghihina. Kaya ang sabi sa kanya, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. May assurance ang Diyos na kasama siya. Diba? Then, si Samuel po, 1 Samuel 3:19, habang lumalaki si Samuel, patuloy siyang pinapatnubayan ni Yahweh at nagkatotoo ang lahat ng sinasabi sa kanya. Pinapatnubayan, it's parang kasama rin niya ang Diyos, di ba? Kalimbawa, bata ka, tapos kasama mo yung tatay mo, pinapatnubayan ka niya, di ba? O dito ka dumaan, o huwag kang dumaan dyan, maputik dyan, madudulas ka. Diba? May patnubay, may guide. Ibig sabihin, kasama rin po siya ng Diyos. Then, si David, 1 Samuel 18:14, at anuman ang kanyang gawin ay nagtatagumpay siya. Bakit? Sapagkat pinapatnubayan siya ni Yahweh. May patnubay ni Yahweh. Or kasama si Yahweh. Tayo po kaya, sa pamumuhay po natin, kasama po ba natin lagi si Yahweh? Or baka pag Sunday, kasama ka si Yahweh. Lord, aawitan kita. Lord, magpe-praise and worship, sasambahin kita, Lord. Pagdating ng Monday, Lord, diyan ka na lang muna. Ako na lang muna bahala sa buhay ko. Hindi na kita tatanungin, bahala ka na dyan, Lord. Sa Sunday na lang tayo uli magkita. Ganon po kaya. Siguro dumating tayo dun sa point na wala tayong pakialam kaya hindi natin kinakausap ang Diyos everyday. Pero para po matupad natin yung cycle, yung sinasabi nga po ng mensahe ni Pastora last Sunday, cycle of Christian journey, yung paglalakbay natin.
ang hirap pong maglakad mag-isa. Ang hirap pong maglakbay mag-isa. Naalala ko po nung ako po ay na-trap sa NLEX, yung kailan lang po yun, na ilang oras po maghapon nandun sa NLEX dahil sa baha. Inip na inip ako. Wala akong kausap, wala akong magawa, nandun lang ako. So ganun din po ang Christian life natin. Tayo bilang Kristiyano, kung wala po tayong kasama, baka po mapagod, baka po mainip tayo. Ayoko na, balik na lang ako sa dati. Kasi wala kang kasama. Pero, sino ba yung dapat kasama natin? Dapat kasama po natin lagi si Lord sa ating journey, sa atin pong paglalakbay. Sige po. Tuloy po natin. Ano ba yung nangyayari kapag namuhay ng kasama ang Diyos? So sa buhay po ni Joshua, ni Samuel, ni David, and dito po kay Joseph, nakita po natin at makikita natin later kung ano po yung mga magagandang bagay na nangyari sa kanya. Makikita po natin dito na though slave po siya, di ba? Naging alipin siya, ibinenta po siya ng mga kapatid niya at naging alipin po siya. Pero pag titingnan po natin talaga, sino po kaya ang alipin sa kanila, between sa kanilang magkakapatid? Si Jose, naging alipin siya ng mga Egyptian, di ba? Ang bumili kasi sa kanya si Potiphar. Naging alipin po siya sa household ni Potiphar. Pero malaya po si Jose. Malaya siya na nasasamba yung Diyos niya at nakita po ni Potiphar. Sabi po dito sa Genesis 39:3-6, napansin ni Potiphar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Imagine, unbeliever po ito, Egyptian. Pero nakita nung boss niya na, tinutulungan ng Diyos itong si Jose. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon, dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potiphar, pati ang kanyang mga bukirin. Ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Imagine, alipin lang to, galing to sa Israelita, sa Israel. 17 years old, wala siyang alam sa salita ng Egypt. Hindi niya alam ang kultura ng Egypt. Hindi niya alam kung ano yung mga gawi dapat doon. Pinag-aralan niya yan. Pinagtiyagaan niyang aralin lahat yan. At naging masipag marahil. Ito pong si Jose. So, alipin siya, pero siya po ay malaya. Malaya niya marahil na i-share si Yahweh. Kaya napansin ni Potiphar na tinutulungan siya ni Yahweh. Diba? Paano po kaya yung mga kapatid niya? Malaya po kaya talaga sila? Malaya sila, pero yung guilt. Pag every time na makikita nila yung tatay nila na nalulungkot, umiiyak, nagdadalamhati dahil nawala yung isa niyang anak, hindi po kaya sila nagigilty? Hindi po kaya sila nahihiya doon sa mga ginawa nila? Sino po kaya ang malaya between the brothers? Okay? So, pati yung ibang mga kasama ay napagpala. Okay, next, ano pa po? Ano pa yung mga nangyari sa buhay ni Joseph? Doon sa isang picture po natin kanina, nakita po natin doon na nakakulong po siya. Okay? Tingnan po natin. Genesis 41, 39:21-23. So, nandun na siya. Maganda na yung position niya dun sa bahay ni Potiphar. Kaya lang, gwapo raw po kasi itong si Joseph . Gwapo yata mga Joseph.
Napakagandang lalaki raw po nitong si Joseph. Kaya po yung asawa ni Potiphar, nakrashan siya. Or meron din po ako nabasa na kasi daw po si Potiphar, posible daw po na eunuch. Pag sinabi raw pong eunuch is parang castrated or parang may something na tinanggal sa pagkalalaki niya. Kaya parang baka raw po yung asawa nitong si Potiphar is deprived talaga. Parang ceremonial lang na naging asawa siya. Kaya naghahanap. Possible. Yun daw po yung mga possibility. Pero inaakit niya everyday, sinasabihan po niya si Joseph, Joseph, sige na, tabihan mo akong matulog. Ganyan, everyday. Pero ayaw magkasala ni Joseph. So, hindi po niya pinatulan. At one time, siguro nainis na rin, or baka basta nainis na si Mrs. Potiphar, inagaw po yung niya, nung inaakit siya at dinedma na naman siya, siguro tinulak siya pero nahila yung kanyang robe. At pinagsisigawan na gusto ako nitong halayin, gusto akong rapin, ganyan. Kaya po, nakulong muli si Joseph. So ano po nangyari sa kanya? Mamaya po magkakaroon po tayo ng ilang years po kaya siya bago gumanda yung buhay ni Joseph. Palagay niyo po. 'Di ba? Doon pong binenta siya 17 years old, 'di ba? Sa Genesis 37 verse 2. Tapos po, tingnan po natin tung mamaya na po muna. Ito muna sa bilangguan. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo. At siya ang tanging nagpapasya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginawa ni Jose sapagkat si Yahweh ay kasama nito at pinagtatagumpay siya sa lahat niyang gawain. Bilanggo po siya. Anong klaseng bilanggo siya? Bagamat bilanggo po siya, pero, sabihin natin, inalaw ng Diyos na naging bilanggo siya. Pero dun sa pagiging bilanggo niya, sabing ganon, pinagtatagumpay siya sa lahat niyang ginawa, sa lahat niyang gawain. At naging tagapamahala pa siya sa lahat ng bilanggo. Diba parang, sabi nga, may nabasa ako, when life gave you a lemon, ang asim ng lemon, di ba? Or yung kalamansi. Ang asim nito, ang hirap nitong inumin. Make a lemonade, di ba? Sabi nga doon, when God closes the door, He opens windows, di ba? No? So, ginawa siyang tagapamahala. So, kahit sa bilangguan, namumuhay siyang kasama ng Diyos at pinapatnubayan siya ng Diyos. Isa pa po, Genesis 41, 40-41. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ito po yung nangyari na napabalik na po siya. Napabalik na po siya kasi dun sa panaginip nung Pharaoh, na-interpret po niya yung panaginip nitong Pharaoh. At ano po nangyari? Itinaas po siya ng Diyos. Ipinromote po siya. Ikaw ang pamamahalain ko sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ang aking trono lamang ang hindi mapapasayo. Imagine ko, Pharaoh na to. So, ibig sabihin, baka naging mas mataas pa siya ngayon doon sa kay Potiphar. Tama po. Mas mataas pa siya ngayon doon sa dati niyang boss. Kasi second in command na po siya. Ang pinakamataas tong Pharaoh, pangalawa na po siya. At ngayon, inilagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Pero, ilang taon po bago po nangyari sa kanya to? Genesis 41, verse 46. Tingnan po natin. 20 years old lang ba siya? Nakamtan niya na to? Kung may Bible po kayo, makibukas po kayo sa Genesis 41:46. Sabi po dito, 30 taon si Jose nang magsimulang maglingkod sa Paraon.
Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto. 30 years old po siya. Imagine, yung from 17 years old hanggang 28 years old, hindi pa totally hindi pa totally niya naranasan yung magandang plano ng Diyos sa kanya. For 11 years, hindi pa. Oo, naging tagapamahala siya doon sa bahay ni Potiphar, pero hindi pa yun eh. Hindi pa yun yung peak. Kung siya po ay naging napagod, ang hirap maglakbay dito sa mundo na to. Ang hirap maging Kristiyano, ang daming struggle, ang daming mga problema. Ayoko na. Buti pa nung hindi pa ako Christian, wala akong masyadong problema, pero ngayon dami kong problema. Ayoko na. Kung hindi po niya kasama ang Diyos, baka nag-quit na si Joseph. Diba? 11 years, ang tagal niya naghintay. Then after 17 years old po siya nung naging alipin siya, di ba? 30 years old po nung na-promote siya. Joseph was in prison for 2 years. So, nung 28 years old siya, hanggang 30 nakakulong siya. Di ba? Pero sabi doon, kasama niya ang Diyos. Sige po, balikan po natin yung Genesis 37, 2-3. Ito po yung timeline nung nangyari po sa kanya di ba? Nung sa Genesis 37, ito po yung 17 years old siya na ipinagbili po siya ng kanyang mga kapatid. Then Genesis 41 verse 1, ito po yung throwback, pabalik. Nananaginip po siya. So ilang taon po siya nung siya po ay nung nakakulong? 28. Kasi noon po siya naglingkod sa Pharaoh, siya po ay 30 years old. Okay? So, ngayon, yun yung buhay ni Jose, naging masunurin siya sa Diyos kahit ano yung mga nangyari sa kanya. Paano ba? Paano ba tayo mamumuhay na kasama ng Diyos? 2025 na po. Kung hindi po natin to nagawa noong mga nakaraang taon, siguro po, maganda pong i-apply po natin ito at isama natin ang Diyos sa ating buhay for this year. Okay, meron po tayo ditong acronym, kasama. K. Tingnan po natin yung K. Kailangang iwasan ang taong masama. Ano po sabi sa awit 1 verse 1? Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya sa pangalan ng Diyos na dakila. Siguro po lalo po ito sa mga kabataan na nandito. May mga kabataan po ba tayo dito? Piliin daw po natin yung ating mga kasama. Piliin daw po natin yung mga kaibigan natin. Iwasan daw po natin yung mga tao na makaka-influence sa atin ng hindi maganda. Hindi na maibig sabihin ito na hindi ka na makikipagkaibigan sa iba. Okay lang makipagkaibigan, pero huwag kang, sabi nga meron, pwede kang makisama, pero huwag kang makisama. Kung alam po natin na masama na yung ginagawa ng tao na yan, ano ba yung mga masasamang bagay na ginagawa po ng mga kaibigan natin? Sobrang pagpaparty. Ano pa yung mga ginagawa ng mga kabataan ngayon? Sobra na lang kung maglaro, hindi na natutulog. Diba? Sila kasi yung magkakalaro Diba? Na ano kaya, minsan sa office, magkakaikot silang gano'n, pero sila rin yung naglalaro. At minsan daw talagang maaga na natutulog yung mga kabataan na to. Ano pa? Diba? Tapos, marami din po dyan na mga ano tawag dito? Mga bisyo. Vape. May nagbe-vape po ba dito? Meron yung mga naglalasing. Ganyan. Meron po ba dito? Meron pa po ba ditong ganon? And isa pa pong reminder sa bawat isa nandito, lalo mga kabataan, huwag po tayong magpadaya. Kasi ngayon po, pag sinabing pogi, hindi lang lalaki.
At pag sinabing ang sexy, hindi na po babae. Minsan nga mas sexy pa sila sa atin eh. Di ba? So wag po tayong magpadaya. Okay? Makipagkaibigan tayo with pure heart na makakalugod sa Lord. Pero yung, grabe po, hindi ko maintindihan, no? Meron akong mga office mate, ang gaganda nilang babae talaga. Ang ganda talaga. Pwede mo, pag nakita mo, artista ba to? Ganon sila kaganda. Pero na-shock kami, may girlfriend. Nakakalungkot po. Yan po yung mga nakakalungkot na nangyayari sa panahon po na to. Kaya sabi po dito sa Awit 1 verse 1, iwasan po natin yung mga ganong tao na hindi po magdudulot ng maganda sa atin pong buhay. A. Ano po yung A? Makikita po natin yan sa Romans 12 verse 2. Ang pag-iisip ay ipabago sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Yun nga po kasi kadalasan kaya ko na to, ako na bahala dito. Eto, gusto ko dito ako magtrabaho, malaki sweldo dito. Pero, ano po kaya yung mga pero? 'Di ba? So yung pag-iisip natin, ipabago po natin sa Panginoon. Okay? Next, S. Galatians 5:16. Sawayin ang laman. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Ano po ba itong mga pagnanasa ng laman na to? Siguro, alam na natin to eh. 'Di ba? Ito yung mga ginagawa na nakakapagpasaya sa flesh. Pero hindi po ito kalugod-lugod sa Diyos. Sabi dito, sawayin ang laman. Okay? Galatians 5:16. A. Ating ipamuhay si Kristo Jesus. Colossians 2 verse 6. Ano po sabi sa Colossians 2:6? Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Tinanggap na po ba natin si Jesus sa puso natin? Sabi sa Colossians 2:6, yamang tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pakikipag-isa sa Kanya. Yung bang everyday natin, ibigay natin sa Lord yung everyday natin. Morning pa lang, Lord, tulungan mo po ako kung ano yung gagawin ko. Kailanganin po natin si Lord. Kasi Lord, hindi ko to kaya kung sa sarili ko lang. Sa mga decisions na gagawin natin, i-ask natin, Lord, ito po ba yung gusto mo? Ito po ba yung plano mo para sa akin? Diba? So, and isa pa pong check para po malaman natin kung tama po yung ginagawa natin. Isipin po natin, nakikita po ba si Jesus sa buhay natin araw-araw? Kung halimbawa, mga hindi pa po natin kasama sa church, yung kapitbahay natin, masasabi ba nila na may iba dito sa tao na to eh? Parang parang hindi siya katulad, may iba. 'Di ba? May iba, may pagbabago sa buhay ng tao na to. Kasi nakikita si Jesus sa buhay natin. Kahit hindi po tayo magsalita, tayo raw po yung living Bible na binabasa ng mga kapitbahay natin. May naiba sa tao na to. 'Di ba? At magiging ano po sa kanila to, bakit siya nagkaganon? 'Di ba? Na ang sikreto po nito ay ang ating Panginoong Jesus. At kung may gagawin naman tayong isang bagay, tanungin natin, iisipin natin, kung kasama ko kaya si Lord, mag-a-approve kaya siya dito sa gagawin ko? Kung
kung andito kaya si Lord sa tabi ko, hindi kaya siya magagalit sa akin? Kung yung literal, alam naman natin, nakasama natin lagi si Lord, di ba? Nung panahon ni Lord na nandito siya sa lupa, gagawin din ba niya to, itong ginawa ko na to? So kapag hindi, mali. Huwag mo nang gawin, di ba? Huwag na natin gawin. Kasi sabi nga dito, ating ipamuhay si Jesus. 1 Corinthians 10:31. Ito po, sana maging goal po nating lahat. Kung hindi pa po natin to naging goal ng mga nakaraang taon, pwede po kaya natin itong maging goal? Maging karangalan sa Diyos. Ano po yung nakasulat sa 1 Corinthians 10:31? Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Yung bang gagawin ko na to, itong desisyon ko na gagawin ko, mapaparangalan kaya ang Diyos? Itong trabaho ko kaya na to, maitataas kaya ang Diyos? Ito kayang pupuntahan kong lugar na to, lilipatan kong lugar na to, mabibigyan kong karangalan ng Diyos. Ito kayang gagawin ko na to, mapaparangalan ko ang Diyos sa buhay ko. Magbigay karangalan sa Diyos. And lastly, dito na po tayo magtatapos. Awit 25:4-5. Ano po yung sabi dito? Ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas. Sa akin ay ipaalam. Turuan mo akong mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan, at sa buong maghapoy, ikaw ang inaasahan. Itanong natin sa Lord, Lord, ano po ba yung plano mo sa akin? Huwag po yung plano ko, hindi yung plano mo sa buhay ko ang maganap. Ako po, namamangha ako sa ginawa ng Diyos sa buhay ko. Bata pa lang po ako, lagi kong kinukwento to before. Sabi ko, gusto kong maging madre. Yan po ang ultimate na pangarap ko nung bata ako. Kasi sabi ko, gusto kong mag-serve sa Lord, maglingkod lang sa Kanya, sabi kong ganun. At dati po, nag-aaral ako sa Torres High School. Bago po ako makarating sa Torres High School, meron pong simbahan doon na nadadaanan. So every time papunta, pauwi, dumadaan po ako. Kasi napaka-religious ko eh. Ganun po ako religious. Gusto ko magmadre eh. Gusto kong mag-serve sa Lord. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, nung natagpuan ako ng Panginoon, pwede pala akong maglingkod sa Kanya. Kahit hindi ako galing doon. And pangarap ko din na mag-Bible school or isa pa sa pangarap ko is mag-mission sa mga bundok. Kaya po yung mga pangarap ko eh. Pero hindi po nangyari, no? Pero hindi ko po pinangarap na magsalita dito. Hindi po talaga. So, okay na po sa akin, nagtuturo ako ng mga bata. Pero hindi ko po alam kung bakit ito yung plano ng Diyos sa akin. Kung bakit. Sabi ko nga kay Brother Nelson, ikaw dapat yun eh. Hindi naman ako eh. Plano ko yun. Iba pala plano ng Diyos, diba? So alam ko po na kung may plano ang Diyos sa akin, may plano rin po ang Diyos sa bawat isa. Amen po ba? Yun po yung dapat alamin natin. Yung plano ng Diyos sa buhay natin. Bakit natin dinanas to? Bakit ako nandito sa ganitong problema ngayon? Bakit ako nandito sa ganitong sitwasyon sa buhay ko na to? Lord, bakit po? Ano po ba yung gusto mo na gawin sa buhay ko? So, paano mamuhay ng kasama ang Diyos? Kailangang iwasan natin yung mga taong masama na hindi po magdudulot ng mabuti sa atin. Ang pag-iisip natin, ipabago natin sa Diyos. Sawayin natin ang laman. Kasi makulit po itong laman na to. Sabi nga sa Matthew, the spirit is willing but the flesh is weak. Kahit po ang lakas-lakas nung natin, yung spirito natin, sabing ganun, pero mahina po yung laman. So ipasupil po natin, sawayin ang laman. Galatians 5:16.
Ating ipamuhay si Jesus, Colossians 2:6, magbigay karangalan sa Diyos at alamin ang plano ng Diyos sa buhay natin. So this 2015, kaya po kaya natin tong attainable po ba to? Na sa buhay natin is kasama natin ang Diyos. Kaya po ba natin to? Kaya? I-challenge po natin yung ating mga sarili. So mahirap pong mabuhay sa mundo na to, lalo sa atin po ng mga Kristiyano. Ang daming mo kailangan sawayin yung sarili mo. Kasi kung hindi ka naman Kristyan, kahit ano gawin mo, pwede. Pwede ka uminom, pwede ka magpakasaya, pwede kang makipagrelasyon kahit kanino. Meron nga raw po, hindi lang dalawa sila sa relasyon eh. 3 sila, as in, sexual relationship po. Nangyayari po yan. Ganun po kasama ang mundo natin ngayon. So, binago na po tayo ng Panginoon, diba? Sabi nga doon sa message ng ating pastora last Sunday, pinanganak tayo dito at pinanganak tayo na muli, diba? Kaya nga we are born again in the Spirit, diba? Pinanganak tayo sa ating Espiritu. Dapat po ipamuhay natin yung ating pong pinananampalatayanan at yan po yung ating Panginoon. At yung pamumuhay po natin, isama po natin ang Diyos. Lagi ko rin pong sinasabi ito sa mga kabataan. Pwede kaya na isama natin sa plano natin ang Diyos? Isama natin siya sa ating pangarap. Gusto ko, pag nagkatrabaho ko, magbibigay na ako ng tithes and offering sa Lord. Pag nagkatrabaho ko, susuporta ako sa mga mission ng church. Pag nagkatrabaho ako, hindi pa rin ako hihinto sa paglilingkod sa Lord. Tutugtog pa rin ako, aawit pa rin ako. Yan ang pangarap ko. Okay, so, kasama natin ang Diyos. Lagi po natin siyang isama sa ating buhay. Let us pray po. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa salita mo. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung minsan dumarating yung time na ang sinusunod namin yung sarili naming kagustuhan. Patawad po kung kami ay nagkakamali, kung kami ay nagkakasala at hindi nagiging kalugod-lugod sa iyo paminsan. Lord, nais po namin yung pagpapatnubay mo sa aming buhay. Patnubayan mo po kami. Ituro mo po sa amin kung ano yung nais mo. Kung paano mamuhay sa mundong ito na napakarami po naming struggles, temptations, mga challenges, mga paghihirap. Lord, hindi po namin to kaya sa aming sarili. Subalit sa iyo po kami nagtitiwala. Lagi mo po kaming samahan, Panginoon. Patnubayan. At nawa, Lord, maitaas, mabigyang karangalan ka po namin sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, Panginoon. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.